lang natin to yan. Attorney Jimmy, pansin po lang namin, yung kape nyo at ang tubig lang po yung inyong iniinom. Pero di nyo po yata ginagalaw ang coke mo. Bakit po? Yan. Simple question lang po yan, ha, Attorney Jimmy Bodo, ha? Ayaw nyo ba sa coke? Ayaw nyo po ba sa coke? Marami na kasing nasa gobyerno na na-addict dyan eh. Ilayin niyo to. Ilayin niyo to. Takot ako dyan, ha? Dyan nasira ang pamahalaan eh. Last question. Last question. May hahabol po. Sige lang, hindi naman tayo. May hahabol po. Bakit? May lakad ba kayo? Attorney, para sa akin, last question. Teka lang, bago ka mag-last question, para lang alam nyo, later, meron ditong artist event, 4 o'clock. 4 o'clock. I-clear nyo na lang kay Ma'am Cindy kung may space tayo. Kasi siksikan, nandito Ma'am, sila Randy Santiago, sila Paulo Santos, sila Dennis Padilla, mga artista. Kasi nga, sila Aramina, pupunta yata. Basta marami. These are the artists who are not just artists, but are yung advocates of certain social issues. So, niyaya namin sila dito para libreng dinner and to get their thoughts on ano ang gusto nilang gawin ko sa Senado in case I make it. So, you're welcome to stay or to come back. The Moenyo PH. Hindi, tanong kayo, magtanong kayo. Dave, marami po kasi sa subscriber ko po. Although kilala na po kayo bilang artist, no, singer. Then ngayon, bilang tumatakbong senador po, attorney, gusto po nila malaman kung bakit at ano po ba ang dahilan para maiboto ka daw po nila. Para iboto? Oh, yes po. Hindi lang po ikaw, kundi ang buong PDP line-up candidates po. Bukod sa mga attorney at magagalit na po kayo, ano pa po ang kanilang maaasahan sa inyo para botohan po. Galing. Alam niyo, gusto ko sana magpa-cute. Para iboto niyo ako. Sasayaw na po. Gusto ko magsasayaw. Ayan, sige. Pero hindi ko po magawa. Kasi, yung totoo ko pong dahilan ng pagtakbo ay para sa bayan. Yes! Yes! Number 10! Ang dali kasi sabihin ng para sa bayan, pero ang hindi nila naiintindihan, yung sakripisyo sa pagtakbo, kung gaano ka bigat, kung gaano ka sakit sa dibdib, yung araw-araw kang sinusuri, tapos gumawa ka ng 10 tama, 1 mali. Yung 1 mali lang ang susuriin. Tumulong ka sa 10 indigent at hindi mo mapagbigyan yung isa, nakapost ka agad. Yes, totoo. Ganun po ang daigdig natin. At ang pagtakbo po, napakabigat. Akala nila, wow, si Jimmy, asenso na. Anong asenso? Anong asenso po? Ubus na pera ko. Yung may mga nagbibigay pa, kurot-kurot, dinideclare naman namin lahat. Tapos maghihingi ng tarpaulin, dadaan dito. Bibigyan ko ng 50. Ay, 300 ang gusto namin. Ma'am, 200 lang yung tarpaulin namin. Napakahirap po, honestly. Pero yung pagtakbo ko po, at kung bakit nyo sana ako suriin para iboto, kasi po, kailangan nyo ng abogado sa Senado. Yes! Lahat yung PDP! Kasi po, ang dami pong batas na ginawa in the past decade na palpak. Yes! Dahil hindi dumaan sa mata ng abogado. Tama. Sasabihin lang, attorney, kung hindi naman abogado, pwede naman maging senador. Of course! Kasi, kahit hindi abogado, basta maalam sa batas, pwede naman yun eh. Ang problema, yung iba, hindi na nga abogado, wala pang alam sa batas, and they don't even know the process. So, sino namamahala? Staff nila. At pag meron kang staff,
Hindi na sure ng taong bayan kung mabuti o masamang tao yan. Ikaw ang binoto ko, hindi yung staff eh. Di ba? Pero yung staff, ikaw ba naloko ka na ba, sir, ng staff mo? I'm sure may naloko na sa'yo. Actually, kaya nga ako nakaganito, attorney, kasi after nito magpapile ako ng kaso, pinost din ako sa social media. Okay na. Di ba? So, lahat po tayo, tama ha, alam nyo ba, may kwento sa akin si Executive Secretary Videndia. In the last few days of the Duterte administration, I think pwede ko naman ikwento to. May pinasa sa kanilang batas for his signature. Last few days. And it had something to do with an economic zone, but I will not reveal the details. Ang shortcut na lang is kung pumasa yung batas na yon, yari yung probinsya na yun. Pero, ang ganda ng reasoning ng batas, kikita siguro yung mga opisyal doon pa, pati si Duterte. So, it was there on his desk. Last few days, kwento po ito ni Executive Secretary. Tanungin niyo siya. Alam mo ang ginawa niya? Binasa niya. Dumaan na to sa staff niya, for your approval. Dumaan sa staff niya, who are good people. O, ano sinulat niya? No. Smiling face. Duterte. Di ba? Bakit nagawa ni Duterte yon? Abogado. Nakita niya. Oh, labag sa konstitusyon to. Mayu-usurp yung powers ng isang zone. No. Smile. Oh. So yung argument na, hindi, pwede naman kumuha ng staff. Oo nga, ito nga, dumaan sa staff eh. Matatalinong staff. Pero siya mismo yung pipirma eh. That's the point. Oh, sabi, kailangan ba abogado? Hindi. Pero maalam sa batas. Best example, Bongo. 20 years, 30 years sa local government, alam lahat ng batas. Maalam sa batas, pati sa proseso. O di siyempre pwede. Ang galing nga niya eh. Pero yung iba kasi nalulusutan talaga. Kaya tayo may mga batas kuminsan. Ayan na nga, batas yan. O, ang daming unconstitutional. Eh, dumaan kasi sa mga hindi lawyer. At yung mga hindi walang alam. So, bakit nyo ako dapat iboto? Hindi naman dapat. Kung ayaw nyo, di wag. Tama. Diba? Tama. Yun lang yun. Gusto nyo magbago ang Pilipinas. Yes. Pero kung gusto nyo magbago Pilipinas, damihan natin ang abogado sa Senado. Abogado lahat. Thank you. Ang presidente hindi kailangan abogado ha. By the way, okay din, pero hindi kailangan. Pero ang mambabatas, Kailangan gawa sana naman, di ba? Kahit 3/4 man lang, abogado. Yes. I think meron tayong question. Kala ko last question Oo nga na eh. yun. Sorry po, Tony Jimmy ayan. From Regina Constantino from Hong Kong po, ayan. Sabi po niya, Attorney Jimmy Bondok, pakitanong sis, anong masasabi niya sa issue between Claire Castro at Jay Ruiz, yung issue regarding sa sinabi ni Castro na pinabulaanan ni Ruiz. Ano daw po masasabi niyo dito? I'm not very familiar with the issue. Ang nakikita ko lang issues recently Bangag din yun eh. about the whole communications office is, I'm sorry to say, but I don't think they're acting properly. Yes, exactly. It's that simple. Yes. You know, diplomacy. Awa naman ba natin? Ang diplomacy po is the example that our leaders set. Kung paano maging tao. Kung paano maging Pilipino. Ang spokesperson, siya na nga dapat yung tagalinis ng ginagawa ng presidente. Hindi tagatago, tagalinis. Para facts ang dumating sa atin, hindi attitude. Ang ginagawa nilang dalawa pareho,
attitude ang pinapakita sa atin, hindi facts. So kung nagtatalo man sila, it's because hindi cohesive ang message nila. At dahil hindi cohesive ang message nila, kasi wala silang diplomasya sa isa't isa. Hindi sila nag-uusap. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Now, I must admit, hindi ko nasundan yung recent na issue sa kanila. Although I know the issues about Jay and yung mga conflict of interest. I know yung mga issues kay Ma'am Claire na kung ano-ano sinasabi. Attack. Supposedly, attack dog now. But is a spokesperson supposed to be an attack dog? No? Hindi. They're supposed to clarify the issues. Kasi nga, you know, the president goes here, goes here, goes here in one day. Right? And to summarize, yung mga ginawa niya sa isang araw, isang linggo, you have the spokesperson. Tapos ang makukuha mo, attitude. Na parang, hindi naman yun ang hinahanap natin eh. Ang hinahanap natin, ito po ang nangyari sa nakaraang linggo at ito po ay ang ikabubuti ninyo. Di ba? Duterte lang! Oo, talaga. So anyway, kwentuhan niyo ako mamaya kung ano yung pinabulaanan nila sa isa't isa. Pero ang point ko, sigurado ko na ang root cause pa rin yan is talagang wala ng diplomasya sa gobyerno. Yun, totoo. Wala na talaga.